Magandang gabi, Asher. May impormasyon na ba sa ngayon kung nasaan na si dating Pangulong Duterte at kailan inaasahang makararating siya sa The Hague? Magandang gabi naman, June. Nakaalis na sa Dubai, United Arab Emirates ang eroplanong sinasakyan ni former President Rodrigo Duterte. Batay sa isang online flight tracker, lumipad muli ang chartered flight ng dating Pangulo alas 3:58 ng hapon. Kanina, oras yan sa Pilipinas. Sa kasalukuyan ay papunta na ito sa The Hague, Netherlands, kung saan naroon ang headquarters ng International Criminal Court o ICC. Pasado alas 11 kagabi nang lumipad ang chartered flight ng isinakay si dating Pangulong Duterte para dalhin sa The Hague kung saan haharap siya sa ICC para sa kanyang paglilitis. Lumapag ang jet nito sa Dubai, United Arab Emirates kaninang alas 8:04 ng umaga sa Pilipinas batay sa online flight tracker. Nag-layover ang eroplano sa Dubai para mag-refuel bago bumiyahe diretso na sa The Hague. Batay sa larawan at videos na ibinahagi ni Senador Christopher Bongo, makikita ang dating Pangulo sa loob ng eroplano kasama si former Executive Secretary Attorney Salvador Mejaldía. Sa social media post naman ng anak na si Veronica Kitty Duterte, kinuwestiyon nito ang umano'y pagbibigay ng isang sandwich lamang sa ama sa loob anya ng 8 oras na flight. Ngunit sa isang video post, makikita na kumakain ng kanin ang dating Pangulo sa loob ng eroplano. Nagpakita rin si Kitty ng isang larawan ng kanyang nasirang damit na anya'y bunga ng harassment na ginawa sa kanilang pamilya ng mga tao na dapat sana ay nagbibigay ng proteksyon sa ating bayan. Samantala, naglabas na ng pahayag si Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng posibleng paglalabas din ng ICC ng warrant of arrest laban sa kanya. Aniya, kung lahat ng mga legal na remedyo ay nagawa na at wala pa rin silang makuhang hustisya, ay hindi niya hahayaang magdusa ang kanyang pamilya sa paghahanap sa kanya ng mga pulis. Handaan niya siyang sumama kay Duterte at umaasa siyang pagbibigyan siyang maalagaan din ang dating Pangulo. Kinwestiyon naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang naging proseso ng pag-aresto sa dating Pangulo na basta na lang anyang isinakay sa eroplano habang may petisyon sa Korte Suprema. May pinaka-minimum. Ang pinaka-minimum is due process and letting everyone avail of the legal remedies. Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa eroplano. So, eto po tanong ko sa inyo. Paano kung sitting Supreme Court Chief Justice, sitting Speaker, sitting Senate President, sitting Cabinet Member, sitting President ng ating bansa, may isang international court na naglabas, yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa eroplano, aalis na sa ating bansa? Diba? Dagdag pa ni Senador Cayetano, ang pagiging mahinahon ay hindi nangangahulugan na papabayaan na lang ang inhustisya na nangyayari. So, fellow lawyers, it doesn't matter if we're pro-admin, pro-Duterte, neutral, etc. Ang pinag-uusapan na dito, ano yung batas ng Pilipinas. And ako personally, I'm so uncomfortable. I'm much more than that, but I'm just trying to maintain my cool na pwede talagang a foreign court will order tapos arestuhin mo dito. Inaasahan naman ni Senate President Francis Jesus Cordero ang iba't ibang reaksyon sa pagkakaaresto at pagdadala ng mga otoridad kay dating Pangulong Duterte sa The Hague. Gayunman, sinabi ni Escudero sa opisyal na pahayag na ang mapayapa at maayos na pagpapatupad ng warrant ng Interpol ay nagpapakita ng pagsunod sa pangako ng bansa sa pandaigdigang kasunduan. Inaasahan naman ng tagapangulo ng Senado na irerespeto ng ICC ang mga karapatan ni dating Pangulong Duterte
at sisiguraduhin ang pagbibigay ng angkop o patas na proseso o pagtrato batay sa rules of law. Bagaman natural na demokrasya ang debate at hindi pagkakaunawaan, hinihimok ng senador ang mga mamamayan ng kahinahunan at respeto na ipinakita rin ng magkaibang panig kaugnay ng pangyayari. Hinihikayat din ito ang mga kandidato sa midterm elections na huwag gamitin ang issue para sa pagtataguyod ng kanilang kandidatura dahil isaan niya itong seryosong suliranin. June, inaasahang lalapag ang chartered plane ni nalunan si dating Pangulong Duterte sa Rotterdam The Hague Airport mamayang bandang hating gabi sa oras yan ng Pilipinas. Pagkarating sa The Hague ay inaasahang idititin din si Duterte sa ICC Detention Center. Kanina lamang ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam sa telepono si Senador Bato de la Rosa at sinabi nito na ang dahilan ng kanyang tila pananahimik sa mga nagdaang araw ay dahil nangangampanya ito sa mga bundok sa Surigao at Agusan sa mga nagdaang araw. Nakapatay niya ang kanyang telepono para na rin tutukan yung kanilang pag-aasikaso ng petisyon na isinampa nila sa Korte Suprema. Aniya, lalabas pa rin siya para mangampanya at mabubuhay ng normal maliban na lang kung may ilabas na nga ring warrant of arrest ang ICC laban sa kanya. Nakausap niya na rin ang kanyang asawa at sinabi niya na ang kanyang desisyon ay isusumitin nito ang kanyang sarili. Tinitingnan rin ng senador ang paghingi ng tulong kay Senate President Escudero habang hinihintay pa ang magiging desisyon ng kanilang petisyon. Bago tumulak papuntang Hong Kong noong Biyernes, sinabi din ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nalaman na nila na may warrant of arrest na laban sa kanila, kaya ito na rin yung dahilan na hindi na rin siya tumuloy sa biyahe. At para sa kanya, ito ay isang betrayal o pagtataksil ang ginawa ni President Ferdinand Marcos Jr. dahil nangako niya ang Pangulo sa Senador na hindi ito magpapasok o magpapasakop sa jurisdiksyon ng ICC. Kanya rin sinabi na kasinungalingan na humingi sila ng refuge kay Chinese President Xi Jinping noong nagpunta sila sa Hong Kong. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, June. Tanong ko lang, Asher, base sa ulat mo ngayon na kausap sa telepono si Senador Bato de la Rosa, tama ba sa pagkakarinig namin dito na merong warrant of arrest na rin siya? Sabi niya. Yes, June, ang kinumpirma nga ni Senador Ronald Bato de la Rosa ay nakatanggap siya ng impormasyon noong Biyernes pa lang bago pa sila tumulak sa Hong Kong para nga doon sa campaign rally na isinagawa nila. Kasama na rin yan si Vice President Sara Duterte na mayroon na ngang warrant of arrest na inilabas ang ICC laban sa kanya. Kaya ito yung naging dahilan kung ba't hindi na rin daw siya tumuloy patungo na rin sa Hong Kong dahil dapat ay kasama siya doon at ito ay para asikasuhin yung kanilang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema upang tutulan niya o pigilan itong pagsisilbi ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Duterte. June. Pero Asher, siya ba ngayon ay naghahanda na rin ng kanyang petisyon sa Korte Suprema para naman tutulan yung warrant of arrest naman kay Senador De La Rosa? Dun sa ngayon ay ang sinabi ni Senador De La Rosa ay naghahanda lang sila kung sakaling ang may kumpirmasyon na may nilabas ng arrest warrant laban na rin sa kanya. Ang kanya lang nalaman ay ang arrest warrant na inilabas ay laban lamang dyan kay dating Pangulong Duterte. Ngunit para sa kanya, kung mayroon mang ilalabas na warrant of arrest kay Senador Bato de la Rosa ay handa na rin siya at nakikipag-usap na rin nga siya aniya sa kanyang mga abogado kaugnay nito. Jude. Maraming salamat, Asher Gadapan Jr.